And paano yun Bea nung lumalaki ka, nung nag-aaral ka, nung bata ka, kailan mo unang or ano yung naramdaman mo nang una mong malaman na kakaiba pala ikaw? Kasi napapansin ko po sa sarili ko Mm, na kakaiba ko sa mga gayong mga bata, gano'n. mm, Nagtanong po ako sa lola ko. mm. Ayun na po, sinabi niya po yung totoo na Ito, may pinaglian daw po yung mama ko oo, nung hindi nagbubuntis ng mama ko. oo, mm. Ano yung reaksyon mo nung gano'n? Okey lang po dahil binigay naman po 'to ng Panginoon sa'kin. Ay, napakaganda naman, oo. So, yung mga kaklase mo noon, yung mga kalaro mo nung bata ka, ano yung trato nila sa'yo bilang ikaw ay kakaiba? Minsan po maganda, minsan naman po hindi. Mm, Pero hindi naman po masyado na nilalait nila ako. hindi naman. Pero sa ngayon wala na po akong gayong naririnig. Wala na, Opo, mm. mulang nag-high school ako. Nung nag-high school ka. Pero nung bata ka, so anong klase yung mga panglalait na sabi mo, nilalait ka nila paminsan-minsan? Ano yung mga sinasabi nila sa'yo? Maliit daw ako tapos hindi daw normal yung paglakad ko. Hindi normal, Hmm, So paano yun, hindi ka nila sinasali sa mga laro, ganun ba? Or inaasar yung ka lang nila? hindi ako nila sinasali yung tipong di ko pa close, gano'n. Oo. Pero yung mga classmate ko at mga kaibigan ko, yan po ang madalas kong kalaro. Oo. Marami ka ding naging kaibigan nung ikaw ay Opo, elementary? Oo 'no? Nakakatuwa naman kasi alam mo yun, nakatagpo ka talaga ng mga kaibigan and hanggang high school opo. ngayon at dito naman sa Malubago Pagsangan National High School, marami ka bang naging kaibigan dito sa Yung ngayon? classmate ko po sa elementary kaibigan ko rin po ngayon. Hanggang dito na. Opo. Kasi sabi nila walang iwanan. Wow, nakakatuwa naman. What Oo, about sa labas ng eskuwelahan? meron po. Naninibago lang po sila kaya nilalait nila ako, gano'n. Mm, Pero hindi naman po masyadong masakit. oo, Ano ang sinasabi mo kapag nakakarinig ka pa ngayon ng mga gano'ng pananalita mula sa kanila? Wala po, kasi 'pag pinatulan ko masyado pong lalala. Mm, Kaya hinahayaan ko na lang po, pero 'pag napupuno ako mm, sinasabi ko sa kanila hindi ko po 'to ginusto. mm, Ito mm, yun po ang sinasabi ko sa kanila. oo. Meron pa rin mga paminsan-minsan na nagsasabi sa'yo ng gano'n ano? Opo, Oo, sa labas po ng eskuwelahan. sa labas ng eskuwelahan, oo. Okey, Bea may tatanong lang ako sa'yo, ano ba ang 'di ba ngayon nag-aaral ka, ikaw ay nasa Same, grade 10. opo, So, ilang taon pa 'yun bago ka magkolehiyo halimbawa, so 2 taon pa, opo. tama 'di ba? Meron bang pangarap si Bea na maging, Mag at ano 'yun? maging isang teacher po. Maging isang teacher, Opo, oo. Alam mo ba yung ating camera woman, si Cherny, isa yang licensed teacher, 'yan. At siyempre si Ma'am Cherry, principal natin, mga licensed teacher sila. So, nag-aral din sila, nagtapos sila, talagang nangarap sila na matupad yung gusto nilang maging na teacher din, opo. 'di ba? So, ikaw ba, kung bibigyan ka ba ng pagkakataon, ikaw ba ay itutuloy mo yung pag-aaral mo hanggang matapos ka ng kolehiyo para maging teacher? Opo, 'pag may magpaaral sa'kin ipagpapatuloy ko po yung pag-aaral ko. Mm, mm. Kamusta ba ang kalagayan ng inyong family lalo na si lolo at lola mo? Ano bang trabaho ni lolo at lola mo sa ngayon? Si lolo po sa bukid at Mm, yung lola ko po meron pong binabantayan na tindahan namin, mm. yun po. Oo, oo. Ano yung ginagawa niya sa bukid? May mga tanim ba sila doon or Opo, gaya po ng mga niyog, niyog, oo, binibenta po niya yun. binebenta niya? Oo. Opo, And then si lola mo naman yung taong bahay, nagbabantay ng tindahan? opo, minsan po sumasama kay lolo. Mm. And si father mo naman, kung sumusuporta siya sa inyo, ano naman yung kanyang trabaho? Nagbubukid po siya gaya ng mga niyog na matataas na binibenta po niya yun Oo, dun sa San Roque. oo. So siya ang naakyat ng puno? Minsan po nag-aano siya, nagpapatulong. Nagpapatulong. Okay, and then pagka inaani yun, 'pag nakukuha yung mga bunga, so binebenta niya yun sa market sa San Roque? Opo, Okay. Malaki ba yung kinikita nila lola mo at saka ng tatay mo, ng papa mo sa trabaho nila ngayon? hindi ko po alam kasi
Depende po sa binibenta. Depende sa laki ng benta. Opo. Kung meron sa yung tutulong na mag-aral, tutulong na makapag-aral ka, mas malaking makakatulong talaga yun sa iyo, no? Opo. Mm. Malaking utang na loob na po yun sa akin. Sa paanong paraan kanila matutulungan? Sa tingin mo, halimbawa kung may nanonood sa atin na malay mo, may donor dyan or potential sponsor, sa paanong paraan or ano yung may ipapangako mo sa kanila? Na hindi ko po sasayangin ang tinulong nila sa akin at pagbubutin ko po yung pag-aaral ko. Ano ba ang favorite subject ni Bea? ESP po, ESP o edukasyon sa pagpapakatao. sa pagpapakatao. Ano nga yung mga natututunan mo sa subject na to? Ano yung mga favorite mo na topic? Gaya po ng huwag manglait or maging mabuti sa kapwa Oo. and maging mabuting kaibigan. Oo. Marami pa po akong natututunan sa ESP. Gaya po ng paggamit ng po at opo. Oo. Bea, yun bang yung katangian, yung halimbawa, yung height mo, no? Halimbawa, mas maliit ka sa karamihan. Opo. May natutunan ka ba doon? Kaya mo naging favorite na sa subject yung ESP? Opo. Kasi po, minsan po, sabi, wala naman po yan sa sitwasyon. Hindi puwad lang ang kapansanan sa pag-aaral. Ano yung masasabi mo pa sa iba nating mga tagapanood na meron ding pinagdadaan ng, alam mo yun, kapansanan or halimbawa, physical condition kagaya mo. Ano yung masasabi mo sa kanila? Ang sasabihin ko lang po sa kanila na huwag magpaapekto. Huwag magpaapekto sa sinasabi ng iba. Dahil po hindi puwad lang ang kapansanan para sa pangarap. What about dun sa iba naman na binubuli? Alam mo yon, yung mga laging tinutukso o inaaway o alam mo, hindi binibigyan ng tamang oportunidad dahil sa kanilang kalagayan. Ano yung masasabi mo sa mga yon? Huwag po masyadong magpa-api or ano kasi yun po hindi naman sila ang nagpapakain. Kaya wala pong karapatan para ibuli ang mga binubuli ng mga kabataan. Oo, totoo yun, ano? Alam mo, parang sa ilang taon na si Bea nga ulit? 15. Sa 15 years old niya, kung makapagsalita si Bea, napaka-taas ng maturity level niya, no? Hinahon pa rin niyang magsalita. Alam mo, matalino talaga si Bea at napaka-mature ng kanyang emotions. Alam niyang i-handle yung kanyang emotions. What about doon naman sa mga nangbubuli? Sa mga taong mahilig, alam mo yun, mang-asar, manliit ng kapwa nila. Ang masasabi ko lang po sa kanila, na wag po yan nila ipagpatuloy. Baka yung binubuli nila ay mayroong pinagdadaanan na hindi maganda, tapos hindi po nila alam. Kaya wag po silang magpadalos-dalos sa mga emosyon nila. Tama. At saka alam mo, alam mo may tinatawag na karma, di ba? Opo. Minsan kasi kapag ginagawa mo yun sa kapwa mo na masama, hindi mo alam, baka bumalik din sa kanila, di ba? Opo, makarma. Makarma. Wag naman sana, pero wag na lang kayong mangbuli. Yun ba? So, sa ngayon ba, meron pa sa'yo mga nangbubuli? Wala na? Wala na po. Sa labas lang po, medyo naninibago. Yung mga naninibago lang sa'yo. Opo. Paano gagawin mo kapag sakasakaling may mangyari na, halimbawa, nag-aral ka na, no? Lumabas ka na sa San Roque, nagpunta ka na sa city o kaya sa ibang town, at syempre maninibago sila, no? Tingin mo ba may ha-handle mo yun? Kaya mo siyang harapin? Kaya mong ma-handle? May handle ko naman po yun. Kasi andun po ako para makapagtrabaho ng matiwasay. Kapag-aral? Opo, kapag-aral. Siyempre, yung mga teacher mo, mga kaibigan mo, pwede mo rin silang maging sandigan. Opo. Diba? Sila po yung inspirasyon ko at yung pamilya ko. At yung pamilya mo. Ano muna yung mensahe mo o gusto mong sabihin sa mga classmates mo at saka sa mga teachers na nanonood ngayon? Sa kaklase ko po, nagpapasalamat po ako sa kanila na kahit na minsan po pasaway, iniintindi po rin nila ako. Tapos, tinitreat po ako nila na parang prinsesa. Talaga? Parang prinsesa ang turing nila sa'yo? Ako pag di ko naabot yung bagay na inaano ko,
Sila po yung kumukuha. Nagbibiruan din ba kayo ng mga kaklase mo paminsan-minsan? Opo. Oh, Tapos I'm sure, 'di ba uso ang TikTok ngayon? Ikaw ba yung nagti-TikTok? Opo, kasama ko po. Minsan po nung grade 9 kami, kasama ko po yung teacher ko ng Pilipino, si Ma'am Castillo. Nag-TikTok po kami. Ano, TikTok sayaw 'yon? Opo. Alam mo, nakakatuwa ka, Bea, kasi yung disability, hindi siya naging rason sa'yo para mawalan ka ng confidence, Opo. no? Alam mo, nararamdaman ko yun sa'yo na mataas ang emotional maturity mo at saka mataas din ang confidence mo. Ipagpatuloy mo yan Opo. kasi makakatulong yan sa pag nag-aaral ka na sa college at saka sa pag nagtrabaho ka na. Okay? What about, ano naman ang message mo sa iyong papa? O kaya pati kay mama na din. Nagpapasalamat ako sa mama at papa ko na kahit may iba na silang pamilya, hindi pa rin po ako tinatalikuran nila na kahit na medyo na may pamilya na sila na may mga anak na o may iba ng asawa. Pero hindi po nila rin ako nakakalimutan na suportahan. At minsan naman po, sabi ni mama pag nakaano na daw po siya, babawi po daw siya sa akin. Sabi ko naman sa kanya, wag na lang po kasi may mga kapatid naman po ako sa iba niyang pamilya, doon na lang po. Kasi medyo mababata pa rin po sa akin. Oo. Kita nyo na, naiintindihan niya pa yung, mas naunawaan pa niya yung sitwasyon ng family, bagong family ng kanyang mama. Wala Hindi ka pong ba? wasto wala rin pong wasto yung napangasawa ni mama na trabaho. Oo. Kumaga, nahihirapan din sila sa Hindi buhay. rin sapat sa pangkay ng mga kapatid ko. Oo. Bea, paano mo naiisip yung ganyan? Paano ka mas nagiging masaya para sa, or nagwi-wish ka pa para sa kapakanan ng iba? Gayong alam mo naman, ikaw ay, alam mo yun, kapos din yung resources ninyo. Kasi gusto ko pong maunawaan mo na yung mga pamilya, mga kapatid ko na kahit na hindi ko sila totoo. Kasi medyo sila po kasi yung priority ko kasi mga bata pa po sila. Yung mga kailangan lang ko yung mga projects sa school. Kasi normal lang po yung pagkain ko kasi di naman po masyado kinakapos. At minsan po binibigyan ako ng mga klase ko ng share kami sa mga pagkain. Okay, and ngayon naman, message mo para kina lolo at lola mo. Gusto ko pag napanood nila ito, maramdaman nila na talagang yung pagmamahal mo sa kanila. So, bigyan mo sila ngayon ng message na masasabi mo para sa kanila. Magpapasalamat po ako sa lolo at lola ko kasi minsan noon po na naghiwala yung mama at papa ko, sila po yung nag-aruga sa akin. Pag nakaabot po sila sa pagtatapos ko, hindi ko po sila kakalimutan at hindi ko sila pababayaan. Oo. Magiging mas madali ba para sa iyo ang pag-aaral kung meron ka ng resources? Kung halimbawa may mga school supplies ka, kung may magtutustos ng pag-aaral mo, halimbawa hanggang kolehiyo, ganun. Magiging mas madali yun sa iyo, mas marami ka pang, mas tataas pa ang grade mo. Opo, kasi hindi ko na po maiisip po ang mga pagkain sa bahay ni lola at lola. Tapos makakabawas na rin po ako sa mga gastusin sa bahay. Tama. Nagpapasalamat po rin ako sa teacher ko kasi na pag may nabubuli po sa akin, ganun, sinasabi nila nga, huwag po ako magpa-apekto kasi hindi ko naman rin po ako dito ginusto na sitwasyon ko at maging magalang po ako sa ibang tao at pag maging masungit. Tapos di po nila po inaano, parang di po nila pinaparamdam sa akin na yung iba yung naiiba ka. Opo, na minsan po sinasabi nila sa akin, Bia, alam mo itong TikTok na to, mag-TikTok tayo. Sinasabi po nila sa akin. Tapos minsan po yung close ko po rin kasi si Ma'am Castillo talaga. Si Ma'am Castillo. Advisor mo ba siya? Si Opo. Ma'am? Yung tawagan po namin ni Ma'am Castillo pag nakikita kami, yes girl. Ito po yung gusto ng teacher ko. Anong special message mo kay Ma'am Castillo ngayon? Magpapasalamat ako sa kanya dahil tinuturuan niya ako kung paano mag-ayos, magsayaw, sa mga iba pang mga TikTok. Kasi syempre dalaga po si Bea, 15 years old. Opo. Tama. Ayun. Alam mo, di ba tama po ako mga kababayan sa observation ko kay Bea na
napaka-espesyal niya, napakabuti ng kanyang puso despite sa kanyang pinagdadaanan physically and sa family, sa situation nila, sa financial situation nila. Instead, hindi yung nagsisilbing sagwil o hindi yung nagsisilbing hindrance para magawa niya yung mga gusto niya, maging isang mabuting estudyante. Alam mo yun? At bagkus parang mas lalo pa nga tumataas ang pangarap ni Bea. Na-challenge pa siya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at maging isang guro Opo. balang araw kahit na meron siyang pinagdadaanan. Sana po sa panawagan ni Bea ay merong, alam niyo yun, meron pong tumugon sa atin sa mga nanonood ngayon at alam niyo yun, matulungan po natin siya na maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bea, sana pag may pagkakataon kami, sana mabisita ka namin sa inyong bahay, makilala namin ang iyong papa at alam mo yun, makita namin kung ano ang iyong buhay at makilala namin ang iyong lolo at lola, alam mo yun, at malaman natin kung ano yung kanilang kinabubuhay bilang isang pamilya at ano yung sitwasyon nila sa kanyang bahay. Pero nawa po ay meron sa inyo na maisip or mai-consider na tulungan po si Bea sa kanyang mga mithiin at mga pangarap sa buhay. Bea, meron lang kaming ibibigay sa iyo ha. Ito regalo lang to from Kuya JR. Hindi pa ito galing sa mga sponsor natin. Kasi wala pa naman tayong sponsor, di ba? Sabi ko nga nananawagan tayo para sa kanila pero hindi pa yun guaranteed. Siyempre, depende yun kung may nanonood sa atin na willing tumugon sa panawagan natin. Pero may gift sa'yo si Kuya JR. Okay lang ba? Ito, nakasobre ito. Nakasobre, hindi ko na sasabihin kung magkano to. Si Bea na lang. Secret na lang namin ni Bea to, no? Pero sana magamit mo itong konting halaga ito na sa iyong pag-aaral, no? Ayun. Alam ko baka marami kayong project, no? Pangbaon na lang pwede. Oo, pangbaon mo. At sana pipirin mo ha at wag mong gagastusin sa mga bagay na na hindi mahalaga, okay? Ayan, kay Kuya J. Ayan. Tanggapin mo. Salamat. Nahihiya pa siya. Minsan namimigay ako ng tsinelas. Minsan naman may mga tinutulungan po tayo na hindi ko naman talaga yan sinasabi or pinapublish pa. Pero for purposes lang of our vlog this time, para mas may iba pa na ma-inspire. Ayun, para kay Bea po itong kaunting regalo natin. Kumaga, advance pa Christmas gift na sa'yo yan ni Kuya JR, ha? Kahit September pa lang. Ayan. Diyan yung sundo mo? Opo, yan na po. Si Papa ulit. Okay. Maraming salamat ha. Make sure na para sa iyo yan at sana magamit mo siya sa mga school supplies mo ha. Sa mga gamit mo sa school ha. Huwag mong pamimigay ha. Opo. Mga bagay. May naisip ka na ba na pagkagamitan? Opo, kasi yung bag ko po wala ng sipe. Alam niyo, tamang-tama nga na may pambili na ng bagong, ano ka? May pambili ng bagong bag. Nasaan yung gamit mo? Andun po. Nandun na. Ayun. Tapos ano pa yung mga gamit na pwede mong bilhin? Gaya po ng mga pants ko, ganito. Kasi Pants, pang araw-araw. Kasi di ko po yung sinusot yung uniform ko kasi masyado na po maiksi sa akin. Masyado maiksi. Oo. So ibig sabihin na bibili ka ba ng bagong uniform? Hindi naman. Hindi naman po kasi matatapos na rin po. Oo nga. Anong pangalan ni Papa mo? Si Vicente Vicente po. Papa. Si Papa Vicente. Hello po. Anong tawag mo sa kanya? Papa. Papa Vicente, hello po. Ayun. Ayun yung papa niya, naghihintay po sa kanya. May sundo si Papa at saka yung kanyang pinsan. Susunduin siya pa uwi. Ayun. Sige, kunin mo na yung gamit mo kasi ayaw ka na namin i-hold ng mas matagal para makauwi na si... Oops! Para makauwi na si Bea. Thank you, Kuya Roy. Salamat. Tara, hatid ka natin kay Papa. Hatid ka natin kay Papa. Kausapin natin si Papa. Oo. Yan si Papa, naghihintay pa. Uwi na kayo. Oo. Paano?
Pang 12. Oo nga, ay totoo po yan. So, sir, kamusta? May sakyan. Uwi na si Bea. So meron po kaming kaunting regalo po kay Bea. Galing po yan sa akin. Ang gagawin po namin ay i-share po namin yung kanyang story. Okay naman po kay Bea at payag naman po siya. At saka kayo rin po kahapon. Ito po yung papa ni Bea, si Sir Vicente. Vicente? Tama po. Yan. Susunduin na kasi siya dahil uuwi na, dahil mag-aalas 4:30 na, mag-aalas 5 na, and hindi ko alam, baka malayo pa po yung kanila. Mag-alas 4 na. Ha? Bata, ginulat mo kay inilat ka mo iniman ka mo yan. Kasi next time. Doon ka tsak balay. Di sa nagdahan. Lapit. Happy kila ka doon karnanan. Sila nga balay Hiripid naman kayo. Lain na kurak lungon kay maot ta. Kasi may ubaro. Mama. Pero ka, diluto ba nga to sa ako? Di nga diyan. 30. 30 minutes. Oo. Hindi diyan sa lawaan. Patag kalsada, patag hindi. Pag-abot sa lawaan, sugat-sugat na nga to danay. Pero yung sasakyan na 4 wheels hanggang lawaan lang. Oh. Dili makadiretso sa nagtal. Mag-backride na. Pero ito pa masab. Barato gadla. Pwede ka magatag 50. Kaya tingali kasi baka makabisit yan kay Bea para ma-picture yung Kung magkuhan, Kung okay lang. kung no, pwede manak doon nala maghulat sa lawaan. kaya din ang sarap yun. Tutulan lawan. Kung kano nga adlaw. Yun, thank you po. Salamat. We'll let you go. Uy, Bea, itago mo sa sa bag at baka malaglag. Garay, adong. Adong. Sige, adong. Ang sabi niya, wala na daw pong zipper yung kanyang, sira na daw po ang zipper ng kanyang bag. So, at saka kung may iba pa siyang supplies na kailangan, konting regalo lang po yan para kay Bea, ha? Bye-bye, Bea. Thanks. Bye-bye! Wait lang. Dito tayo sa kabila. Nakakitao, eskwela. Ha? Nakakitao. Oo, mag-robot, mag-aaral ng mabuti. Oo, masipag po yun tayo mag-aaral eh. Galing nyo pa ka mo. Oo, galing sumagot. Ayan, picture ka namin habang nag-ano ka, Bea. Bye-bye! Ayan. Bye-bye po. Salamat, Adong. Bye-bye. Bye-bye sa'yo. Zoom. Ayan, gandun. Sa malayo. Ang ganda, oh. So, ito pa yan. Ito zoom. May libre pa kaming merienda o ginatang saba. Hindi ako nahiya, kasi kakain ko mamaya nito. Thank you po sa nagpamerienda sa amin dito sa high school. Sino nagluto nito? Ikaw? Gusto ko magparataryo, punta ka naman sa bahay.